kada taon na lumilipas. Kada dekada, henerasyon kada henerasyon. Sa media, sa TV, sa balita. Ipinapahayag ang tuloy daw pag-unlad ng ekonomiya at ang Pilipinas. Bagamat nasaan ang pag-unlad na tinutukoy nila, pag-unlad na nakikita lamang at naririnig sa mga papel at records. Ngunit, pag idinilat ang mga mata at pagmasdan ang mga mamamayan, sila ay namumuhay sa paghihirap. At kulang na lang mag-astang hayop para lang makaraos sa pang-araw-araw na buhay. Ako si Dominico. At ako naman po si Melody Santos at kami po ang tagapagsalaysay dito sa palabas na iyong pinapanood. Ang Pilipinas at ang Amerika ay parehas uri ng gobyerno na pinapatakbo. Sila ay napakayaman, makapangyarihan, at sila ay isa sa mga bansa na naggagabay sa mga tao patungo sa kaunlaran ng lahat. Ngunit ating tignan at pagmasdan ang Pilipinas. Parehas na gobyerno, ngunit tayo lubog na lubog sa utang. Lubog na lubog sa kahirapan. Tila lunod na tayo sa problema. Pinapatunayan ng Amerika na hindi ang gobyerno ang may problema. Ang problema ay ang mga tao na bumoboto, ang mga mamayanan. Ang mga binoboto ng mga tao ay ang mga kandidatong mas popular, mas sikat, walang karanasan sa posisyon, imbis na iboto ang mga taong may kakayanan, mas may pinag-aralan at kaya dalhin ang posisyon. Ayon daw kay Hobes, kapag walang gobyerno na nangangalaga, magkakaroon daw ng gulo. Kaya nalikha ang absolute na leader na magagabay sa atin. Ay naman sa teorya ni Loki, ang leader na to ay maaaring malulunod sa kasamaan. Kaya ang paniniwala naman ni Montesquieu na dapat daw ihiwalay ang kapangyarihan ng gobyerno sa iba't ibang mga sangay. Kaya kahit ihiwalay mo pa ang kapangyarihan ng gobyerno, kung lahat naman ng mga opisyal na naboto ay mga sakim, mamukhang pera, walay din ang Pilipinas. Salamat po sa iyong pakikinig at sa inyong panonood. Paalam!